taga-Southern Tagalog po kami. Pero kasalukuyan po ako nagtatrabaho ngayon dito sa ibang bansa. Base sa natatandaan ko, ay masaya po at tahimik ang aming lugar noong mga panahon na iyon. Pero bigla lang itong nagbago nang mag-umpisang dumami ang mga taong naninirahan doon. Nagtaka nga rin ang marami sa amin noon dahil sa mabilis na pagdami ng mga tao sa aming lugar. Ang dating tahimik at payapang barangay namin ay naging abala. Halos hindi mo na makikita ang mga daan doon na walang taong naglalakad. Dumami rin ang mga tindahan sa bawat gilid ng daan. Nagkaroon na rin ng mga kainan. May mga lugawan, pares at yung tapsilugan na nung mga panahon na iyon ay bago pa lang sa amin maipakilala ang ganon. Kaya talaga namang pumatok at tinangkilik ng mga tao sa amin. Pero kasabay noon ay nagkaroon na rin ng mga patayan na sadya namang nakakalungkot. Napapabalita na rin noon ang ukol sa mga taong nawawala sa aming barangay. Nakakalungkot talaga ang mga pangyayaring iyon pagkat hindi iyon normal sa aming lugar. Ang unang naging kaisipan namin noon ay dahil marahil sa biglaang pagdami ng tao na hindi nga malinaw sa amin kung saan ang mga ito nanggaling, kung saan silang mga lugar o probinsya mga nagmulat. Na sa pagdami ng tao ay dala rin nila yung mga nakagawian nila sa mga lugar na kanilang pinanggalingan at nagtataglay ng iba't ibang pag-uugali. Kaya iyon ang nakitang dahilan ng marami na taga sa amin. Pero meron pa palang mas malalim na dahilan kung bakit nangyari yung mga nakakatakot na kaganapang iyon. At hindi ko lubos na isip na aking mararanasan ang nakakasindak na mga pangyayaring iyon. Nasa Kapatagan naman po ang aming barangay, ngunit may nag-iisang bundok na malapit doon. Bihira ang mga umaakyat doon sa bundok dahil sa sapat naman ang kabuhayan ng mga tao sa amin. May mga pananim at kung minsan naman ay nangingisda dahil ilang metro lamang ang layo ng dagat doon po sa amin. Kaya halos lahat ng mag-anak ay may sariling mga bangka. Minsan, nang magkayayaan kaming magpipinsan kumain sa isang kainan na naroon sa gilid ng daan, ay masaya naming tinungo iyon. Medyo noong mga panahon na iyon kasi ay nakakahiligan na namin ang tumambay at kumain doon. Dahil talaga namang masarap ang mga paninda nilang tapa. Ngunit nang pauwi na kami, habang naglalakad sa pilapil ng palayan, ay may naaninagan kami sa unahan. Sa unang pagkakataon, ay noon lamang ako nakakita ng ganon sa buong buhay ko. Na hindi rin pala iyon nakaligtas sa paningin ng aking mga pinsan. Isa iyong malaking aso, base na rin sa unang pagkakaintindi ko nang una ko iyong makita. Pero nang makita pa namin iyon ng mas malapit, ay doon ko pa lamang napagtanto na hindi pala iyon basta karaniwang aso lang. Pagkat agad kong napansin na wala iyong anumang balahibo sa kanyang katawan, na nangingintab iyon at maihahalin tulad sa isang nililitsyong baboy.
Kaya natigilan kami at hindi nakapagpatuloy sa aming paglakad. Naramdaman kong binalot na kagad ng takot ang buo kong katawan, na hindi pa man umahampas yung malamig na simoy ng hangin sa akin, ay naramdaman kong nanginig na ang aking katawan dahil na rin sa sobrang kaba. Nakakatakot talaga ang itsura noon, na para ba iyong leon na nag-aabang ng kanyang masisila sa damuhan. Kaya sa halip na dumiretso ay nagtatakbo na lamang kaming pabalik ng mga pinsang ko. Bumalik kami doon sa paborito naming tapsilugan. Ngunit may mga nakapwesto na doon na isang grupo ng mga kabinataang katulad namin. Kaya tumayo na lamang kami sa gilid noon at doon nagpalipas ng oras. Hindi namin maiwasang hindi pag-usapan yung aming nakita, dahil sa bago talaga iyon para sa amin. Na nasabi pa nga ng pinsan kong si Randy na kakaiba na raw talaga ang mga nangyayari sa aming lugar. Na napansin kong naagaw ang atensyon nung isa sa mga serbidora sa kainan at napatingin sa amin. Na narinig marahil niya yung aming pinag-uusapan. Kaya sumenyas ako sa aking pinsan na tumahimik, at kung hindi man, kung maaari, ay kanya na lamang hinaan ang boses. Nang halos mahigit isang oras na kaming nakatayo doon, ay nagpasya na kaming umuwi na magpipinsan. Dahil sa naisip naming wala namang kaming ibang inaasahan o hinihintay, at siguradong aabutan kami ng ating gabi doon kung hindi pa kami kikilos para umuwi na. Nagkasundo na lang kami na anuman ang mangyari ay walang hihiwalay. Nanguha kami ng mga kahoy na nagkalat sa daan na maaari naming gamiting pamalo doon sa nilalang na aming nakita. Nang naroon na kaming muli sa palayan kung saan namin nakita ang nakakatakot na nilalang na iyon, ay humanda na kami at naging alerto. Sa awa naman ng Diyos ay wala na iyon doon, kung kaya nakauwi naman kami ng matiwasay. Pagdating ko noon sa bahay ay hindi ko na iwasang hindi magkwento sa aking kuya at mga magulang. Naroon ding nakikinig ang kapatid kong 8 taong gulang, na narinig kong sinabi ng tatay namin ang mga katagang may aswang na pala sa ating lugar. At pinaalalahanan niya kaming mag-ingat at huwag na magpapagabi pa sa daan kung wala naman kaming mahalagang gagawin. Nakita kong may inilabas noon si nanay na isang maliit na baul, na sa liit noon ay nagagawa niyang maipatong iyon sa kanyang kamay. Nang kanyang buksan iyon ay may ilang mga bagay akong nakitang naroon, pero ang kinuha niya ay mga lumang barya, at iniabot sa aming 3 iyon at binilinan kaming laging ilagay sa aming mga bulsa, at wag na wag daw naming wawalain iyon. Nagtanong si kuya kay nanay kung para saan yung mga barya na ibinigay niya sa amin. Sinabi niyang mabisang pangontra umano iyon sa mga aswang. Kaya kahit paano ay nakaramdam ako ng pagkapanatag ng aking marinig iyon. Makalipas lang ang 2 araw ay naging maugong naman ang pagkawala ng isang bata, na ayon pa sa mga usap-usapan ay dinukot umano at ginawang alay sa ginagawang tulay
na malapit sa aming lugar. Ngunit puro lang naman espekulasyon iyon. At hindi naman mapatunayan ang kanilang mga hinala. Kami namang magpipinsan ay hindi napigilan sa aming nakagawi ang pagtambay at pagkain sa paborito naming tapsilugan. Talagang parang naging kabahagi na ito ng aming mga nakagawian. Sarap na sarap kasi kami sa kanilang tapa na napaka malasa noon. Nang matapos na kaming kumain, ay isa-isa na kaming nagbayad. KKB kami, ika nga, kanya-kanyang bayad. Nang iabot ko ang aking bayad sa babae, ay tila napaso ito. Nang dumampi ang kamay ko sa kanya, nabigla niyang hinila ang kanyang kamay at nagulat ito. Maging ako man ay nagulat din dahil sa naging reaksyon niya. At napansin kong tila nagalit ito sa akin na kanya akong pinukulan ng isang matalim na tingin. Naagad naman akong tumalikod dahil sa kinilabutan ako sa kanyang inasal. Niyaya ko na ang mga pinsang ko at kanila ko silang pinagmadali. Nang nasa daan na kami ay kinuwento ko sa kanila yung nangyari doon sa tapsilugan. Nawala naman pala ni isa sa kanila ang nakapansin nung pangyayaring iyon. Nang sabihin ko sa kanila iyon ay kinantsawan nila ako at sinabing baka may gusto lang umano ako sa babae. At iba ang kanila naging pakahulugan sa ikinuwento ko. Maganda kasi yung isang babae doon na sa tingin namin ay anak ng may-ari ng tapsilugan. Pero ako, iba ang kutob ko sa nangyari. Medyo hindi maganda ang aking pakiramdam tungkol doon. Lalo na yung paraan ng pagkakatitig niya sa akin, na sa isang iglap ay nawala ang maganda at maamong mukha nito nang maging matapang ang kanyang mukha at mabalasik. Pagkatapos na tila mapaso nang madaiti ang balat ko sa kamay niya. Lumipas pa ang mga araw. Nagpatuloy naman ang tila kababalagan sa aming lugar. Dahil bukod sa mga nawawalang tao na kadalasan ay mga bata doon sa aming barangay, maging sa mga karatigpok na nito, ay nag-umpisa na ring matagpuan ng mga residente sa amin ang kanilang mga alagang hayop na patay na at halos maubusan ng dugo, na para bang walang pinipili ang gumagawa noon. Dahil mula sa mga sasabunging manok, kambing, hanggang sa mga baka at kalabaw, ay hindi nito pinapatawad. Isang hapon ay napagkasunduan naming muling kumain sa tapsilugan. Kaya magkakasabay kami nagpunta ng mga pinsang ko doon sa may labasan, malapit sa may kalsada. Medyo sa loob kasi ang mga bahay namin na tinatawag na ilaya. Nang marating namin ang kainan, ay napansin kong wala doon ang babae na halos kaidaran lang namin. Katakot-takot na tukso na pa naman ang tinatanggap ko noon mula sa mga pinsang ko. Ngunit wala ito doon. Tulad ng dati, ay in-order namin yung mga paborito naming kainin. At nang makatapos na kami sa aming pagkain, ay isa-isa na uli kaming nagbayad. Na nang iabot ko na ang aking bayad, ay napansin kong nakatingin sa akin ng hindi maganda ang babae.
at kanya na lamang ipinalapag ang bayad ko doon sa istante ng kanilang karinderya. Matapos naming makapagbayad na lahat, ay umuwi na rin kami. At nang malapit na ako sa bahay, ay nakasalubong ko si kuya at humahangos ito na nagmamadali. Sinabi niya sa akin na nawawala daw ang bunso naming kapatid na si Clara. Nagtaka naman ako kung bakit. Sinabi pa niya sa akin na sila nanay at tatay ay nagpunta na umano doon sa bundok. Matapos na makapagtanong sa mga kaanak namin at kabarangay. Naisip umano nilang baka nagpunta iyon doon at naligaw. Nagpasya akong puntahan ang aming mga pinsan at nagpasama ako sa kanila upang hanapin si Clara. Nang kasama ko na ang mga pinsan namin, ay sinubukan namin maghanap doon banda sa mga palayan. Ngunit bigo kaming makita si Clara doon. Kaya nagpasya kami magbalik na muna doon sa Tapsilugan. Doon na muna kami tatambay habang iisipin ang susunod naming gagawing hakbang. Nang papalapit na kami doon sa Tapsilugan, ay pinatahimik ko ang aking mga pinsan sa kanilang pagkukwentuhan. Dahil sa may narinig akong pamilyar na boses. Nang tumahimik ang mga pinsang ko, ay nasiguro kong boses nga iyon ng kapatid naming si Clara. Umiiyak ito at humihibik. Mabilis akong napasigaw at tinawag ito. Yung ibang pinsang ko naman ay pumunta na rin sa harapan ng kainan at nag-ingay na. Nag-iskandalo na ang mga ito doon. Kung kaya maging yung mga kumakain ay napulabog, ako naman ay patuloy na tinatawag ang kapatid ko doon sa likurang bahagi. Maya-maya ay narinig ko ang isang pinsan namin na tinawag ako at pinapupunta ako doon sa harapan. Nagmamadali ako tumakbo papunta doon at nakita ko ang aking kapatid na hawak-hawak na nung dalaga na anak ng may-ari ng Tapsilugan. Sinabi nito sa amin na kanya daw itong nakita na umiiyak at tila nawawala. Kaya kanya na muna raw dinala sa kanila. Pero duda ako sa mga sinasabi nito. Habang tumatagal ay dumarami na ang mga tao doon na nag-oosyoso. Hanggang sa bigla na lamang silang nagsara at napilitan ng ihinto na muna ang kanilang pagtitinda na kanilang pinagdidiinan sa amin na tumulong na raw sila ay tila napasama pa. Nakapag-amin naman itong tinatanong kung saan niya nakita ang aking kapatid ay hindi niya masabi sa amin ng tuwiran kung saan. Maya-maya ay dumating na rin ang kuya ko at magkakasama na naming inuwi ang aming bunsong kapatid sa bahay. Pagdating doon ay pinakalma namin ito. Dahil sa halos ayaw nitong tumigil sa kanyang pag-iyak at takot na nanginginig ang buo nitong katawan. Patuloy namin itong inalo, ngunit patuloy pa rin siya sa kanyang pag-iyak. Sobrang takot nito na nang makita niya si nanay ay kanyang isinubsob ang mukha at pilit iyong itinatago na para bang mayroon siyang ayaw na makita hanggang sa nakatulog na ito. Ang masaklap nang muli itong magising ay hindi na namin ito
makausap pa. Tulala ito at hindi na makapagsalita. Awang-awa kami sa aming kapatid. Hanggang sa nabalitaan na lang namin mula sa aming mga pinsan na umalis na rin umano yung mag-ina na nagtitinda ng tapsilog. Wala na raw yung tapsilugan. Na isa daw pala iyong mag-anak. Na ang akala lang daw namin at ng karamihan ay mag-ina lamang iyon. Ngunit may 3 pa umano itong mga kasama sa bahay at puro lalaki. Ang kanilang tatay at 2 kuya nung kaedara naming babae. Na hindi daw talaga lumalabas ang mga iyon. Kaya kahit minsan ay wala raw nakakita sa mga ito. Pero nung umalis sila ay nagulat na lamang daw ang mga tao nang makita ang 3 lalaking iyon. Na sa buong panahon umano ng pamamalagi ng mag-anak na iyon, kahit anino ng 3 ay hindi namin nasilayan. Walang makapagsabi kung saan lumipat ang mga ito. Na matapos mawala ang mag-anak na iyon sa amin, ay natigil na rin ang mga pagkawala ng mga bata, maging ang pagkamatay ng mga hayop na natatagpuan tuwing umaga na wala ng mga buhay at halos laging wakwak ang mga katawan. Isa sa naging matunog na usap-usapan noon ay marahil ang taba na kanilang ibinibenta sa amin ay karne umano ng tao na kanilang pinoproseso. Na ang kanilang pinaghihinalaan na kung bakit nawawala ang mga bata doon sa aming lugar at karatig-buok nito ay yung mag-anak na iyon. At hindi na ang dati nilang paniniwala na ginagawa umanong alay para sa tulay na ginagawa malapit doon sa amin. Samantala, kapag amin namang tinatanong ang bunso naming kapatid, ay tanging pagmumuestra na lamang sa kanyang mga kamay ang kanyang nagiging tugon sa amin. Ngunit bagaman hindi nakakapagsalita, ay talaga namang kikilabutan ka kapag iyong maunawaan ang ibig nitong sabihin na hindi talaga karaniwang mga tao ang mag-anak na iyon, kundi nababalot sa isang maitim na lihim ang kanilang pagkatao at uri ng kanilang pamumuhay. Sa kasamaang palad ay hindi na bumalik pa sa dati ang aming bunsong kapatid hanggang sa mamatay ito sa edad na 35 ay nanatili lamang siyang ganon. Na inalagaan naman namin siya at hindi kami nagkulang na maipadama sa kanya ang aming buong pagmamahal. Nung umuwi ako noon sa aming probinsya nang mamatay si Clara, matapos namin siyang mailibing, ay napagkasunduan naming iligpit at ilagay sa mga kahon ang kanyang mga gamit. Habang naglilinis kami sa ilalim ng kanyang higaan, ay may nakita ako. Pamilyar sa akin iyon. Iyon ay ang kanyang alkansya noon, na ipinakita pa sa akin na kanya umanong pag-iipunan para sa kaarawan ni nanay, pagkat kanya umano itong reregaluhan. Yun yung panahon bago pa mangyari ang pagtukod sa kanya, na nang aming buksan ang alkansya ay nakita namin doon ang isang lumang barya na ibinigay ni nanay sa kanya. Doon ko naisip kung bakit nagawang madukot ito ng mga aswang, na isama niya pala yung kanyang pangontra doon sa kanyang alkansya, na inakala niya siguro noon na kanyang naiwala. Hindi nakuha ang buhay niya
ng mga aswang pagkat nabawi namin siya bago pa mauli ang lahat. Ngunit may isang aspeto pa rin ng buhay niya ang nawala. Ang karapatan niyang mamuhay na normal at masaya tulad ng isang karaniwang tao. Bata pa lamang ako ay madalas na akong pakitaan ng mga pusang itim na inaakala ko naman noong mga panahon na iyon na normal lang. Huli ko na napagtanto na hindi pala karaniwang pusa ang mga nakikita ko, na hanggang sa aking paglaki ay meron palang malaking kinalaman sa buhay ko. Laki po akong probinsya. Sanay din po ako sa hirap. Bata pa po ako nang makarating sa Maynila. Bunsod na rin ang kahirapan ng aming pamumuhay doon po sa aming lalawigan. Lalo na nang iwalayan ni tatay ang aming ina. Kung kaya napilitan akong sumama sa aking tiyahin at pumasok bilang kasambahay para makatulong ako kay nanay at sa aking tatlong mga kapatid. Natatandaan ko pa ngang 1,500 lang ang sweldo ko noon kada buwan. Mabait at maayos naman ang naging pakikitungo sa amin ng mag-anak na aming pinaglilingkuran. Mayroon sila noong makina na nakatambay lang at hindi nauupuan. Nagpaalam ako sa aking amo kung maaari ko bang gamitin iyon at pumayag naman ito. Kaya kapag may bakanting oras ako ay aking ginagamit iyon. Nagsanay akong manahi. Na hindi nagtagal ay akin din palang mapapakinabangan pagkat mayroong pabrika ng garments na malapit doon. At nang magkaroon ng hiring ay sinubukan ko mag-apply at sa kabutihang palad naman ay natanggap ako bilang trimmer. Kaya nagpaalam na ako sa aking mga amo at nagpasalamat sa mabuti nilang pagtanggap sa akin. Nagpasalamat din ako sa akin pong tiyahin na siya nagdala sa akin sa Maynila. Nagpasya akong mangupahan na lang at mabilis naman ako nakahanap ng isang kwartong paupahan. Kalaunan, dahil na rin sa sipag ko, ay naging reviser ako hanggang sa naging sewer na talaga ako doon sa pabrika. At unti-unti ay natutunan ko ang lahat ng operasyon. At makaraan ang halos kalahating taon pa na pamamalagi ko doon ay naging line leader na ako hanggang sa marating ko na ang pagiging supervisor. Dito ko na rin nakilala ang aking asawa na si Randolph. Minsan nang mayroong kaming nirarush na gawa ay napilitan akong mag-overtime kasama na ng iba pa na pinili ko sa aming grupo na magpaiwan. Nang mga bandang mag-aalas 10 na siguro yun ng gabi ay nagpunta ako sa CR dahil sa ihing-ihi na ako. Nagpigil kasi ako dahil sa dami ng aming ginagawa. Ganun ako kapag may hinaharap na trabaho. Halos ayaw ko itong tigilan hanggat hindi natatapos. Pero hindi ko na kinaya kaya nag-CR na ako.
Ang banyo ay nasa kabilang building pa, katapat ng sa department namin. Paglabas ko ay may naaninagan ako na nasa may bubong ng kabilang gusali. Kitang-kita ko iyon na parang gumagapang doon sa itaas. Dahil doon ay natigilan ako at hindi ko na naihakbang pa ang aking mga paa. Kinabahan ako. Halos marinig ko ang pagkabog ng aking dibdib sa lakas nito. Maraming pumasok sa isip ko kung bakit iyon naroon sa itaas. Nung bata pa ako dun sa aming probinsya, ay naririnig ko na ang mga bagay-bagay tungkol sa aswang. Pero hindi pa ako nakakita ng sinasabi nilang aswang. Ngunit ng mga oras na iyon, ay isa iyon sa sumagi sa aking isipan. Nanatili lang akong nakatayo sa labas ng gusali ng aming departamento. Iniwasan kong gumalaw dahil sa baka mapansin ako nito. Nagpatuloy iyon sa paggapang doon sa bubong at bigla na lamang itong nawala sa aking paningin. Kaya yun yung pagkakataon na sinamantala ko para makatawid papunta sa gusali kung saan naroon ang banyo. Nang biglang bumagsak sa harapan ko ang isang malaking pusa na kulay itim. Kaya napasigaw talaga ako. Natinitigan pa ako ng pusa na animoy may husto itong pag-iisip. Kinilabutan ako dahil sa pakiramdam ko talaga ay hindi iyon karaniwang pusa. Inangilan pa ako nito bago tuluyang tumakbong palayo. At nakita ko doon ito nagtungo sa gusali kung nasaan kami. Pagpasok ko sa banyo ay sinigurado kong nakalak na mabuti ang pinto at nagmadali ako. Pagbalik ko sa aking mga kagrupo ay napansin kong nagkakagulo sila dahil sa hinimatay umano yung isa naming kasamahan. Naabutan kong pinapaypayan nila ito. Maya-maya pa ay may dumating na rin ng mga taga-klinik at kanila siyang tinulungan. Kanilang pinagtulungang buhatin at dinala ito doon sa klinik sa kabilang building. Nakita kong umaagos ang dugo sa binti nito. Nag-alala kaming lahat para sa kaligtasan niya dahil sa buntis siya. Nang mag-usap-usap ang mga kasamahan ko, ay narinig kong walang nakapansin umano sa kung ano talaga ang nangyari. Napakabilis daw noon. Basta nakita na lang nilang napasigaw ito doon sa kanyang pwesto sa may sulok. At nang mapatingin sila dito, ay hinimatay na raw ito. Nang sumunod na araw, ay nabalitaan kong nakunan ang aming katrabaho at naroon pa umano ito sa ospital. Kaya tinanong ko yung aming mga kasama kung sino ang gustong dumalaw sa kanila. Isa ito sa pinagkakatiwalaan at maasahan kong sower sa grupo. Kung kaya kinahapunan, paglabas namin ng trabaho ay nagpunta kami sa pampublikong ospital ng lungsod. 5 kami noon na magkakasamang nagpunta. Tamang-tama naman dahil sa oras na noon ng dalaw. Kung kaya nakapasok kami at nakausap siya. Nang abutan namin siya ay tulala at tila napakalalim ng iniisip. Nang mapansin niya kami ay napaluha ito. Naibulalas niya sa amin na wala na raw ang kanyang anak. Iyon pa naman
ang kanilang panganay. Di ko alam pero parang kinurot ang puso ko. Tila apektado ako sa sinapit niya. Na di ko nga namalayan na napaluha na rin ako. Pero ang mga sumunod niyang sinabi ay nakapagdulot sa amin ng sindak. Kilala namin si Rachel na tahimik at mabait. Pangiti-ngiti lang ito. Kaya nang kanyang sabihin ang mga bagay na iyon, ay hindi kami nagduda sa kanya. Nagsasabi ito ng totoo. Ayon sa kanya, abala siya nung mga oras na iyon sa kanyang ginagawa. Subsub siya sa kanyang pananahi nang bigla niyang maramdaman ang kung ano sa kanyang puwerta. Kung kaya napakislot siya. Mabilis lang umano iyon. Iglap lang. At nang mawala na ang atensyon niya sa kanyang tinatahid, ay nakita niya ang isang matanda umano sa gilid niya na nakasuot ng itim na damit na lumang-luma na mayroon pang mga punit. At naroon ito sa bandang ilalim ng kanyang makina. Nakakatakot umano ang mukha nito. Ngunit mas nasindak siya nang ilahad ng matanda ang kamay nito na puno ng dugo at mayroon iyong fetus. Kaya napasigaw siya ng malakas at nawalan ng malay. Yun lamang daw ang kanyang natatandaan. Nang marinig namin iyon ng aming mga kasama, ay talaga namang nagimbal kami at nahintakutan. Sinabihan namin siyang magpagaling at inako ko na ang pag-aasikaso ng kanyang pagpa-file ng leave doon sa aming kumpanya. Bago kami maghiwa-hiwalay ng mga kasama kong dumalaw, ay binilinan ko silang hanggat maaari ay sa amin na lamang ang kanilang mga narinig na ikinuwento ni Rachel. Ipinaliwanag ko sa kanila na baka maapektuhan kasi ang aming trabaho kapag kumalat ang ukol doon at marami ang matakot. Sumang-ayon naman sila at nangakong wala nang iba pang makakaalam tungkol doon. Kinagabihan, nang magkita kami ni Randolph nang puntahan niya ako sa inuupahan kong kwarto, ay di ko maiwasang hindi kwento sa kanya ang nangyari sa kasama naming si Rachel. Boyfriend ko pa lang noon ang asawa ko. Nagkwento rin siya sa akin na sa lugar ng nanay niya ay may nangyari din umanong ganon. Kaya naniniwala umano siya at maaaring may katotohanan nga ang sinabi ng kanilang katrabaho. Hindi alam ni Randolph ang totoong nangyari sa kasamaan kong sewer dahil sa iba ang kanyang departamento. Nang sumunod na araw ay iba ang naging matunog na usap-usapan na ipinalaglag daw ni Rachel ang bata. Uminom daw ito ng pampalaglag dahil sa nakabuntis sa kanya ay ang tricycle driver na bumabiyahe malapit doon sa aming pabrika at may pamilya umano ito. Kaya naisipan niyang gawin iyon para makaiwas daw sa kahihiyan. Kaya gumawa-gawa lamang daw ng kwento tungkol sa mga aswang-aswang. Na napaisip ako kung sinong makating dila ang nagkwento tungkol doon. Pero para naman sa akin at sa mga nakakakilala kay Rachel, ay naniniwala kaming hindi nito magagawa na ipalaglag ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan.
Kahit ang matalik nitong kaibigan ay nagkwento sa amin na nagsabi raw sa kanya si Rachel na kahit anong mangyari ay kanya umanong bubuhayin ang bata kahit na siya lamang mag-isa. Ako man ay naniniwala sa mga ipinagtapat ni Rachel at naisip ko pa ngang marahil ang matandang tinutukoy niya ay yung nakita ko na nasa bubungan nung gabing iyon. Lumipas pa ang mga araw at sa patuloy na pagdaan ng panahon ay nagpatuloy din ang mga kababalagan sa loob ng aming pinagtatrabahuan. Maliban pala sa akin ay may mga nakakita na rin pala sa nilalang na iyon. At nadagdagan pa ang mga buntis na nakunan. Nakalaunan ay tuluyan ng kumalat ang usap-usapan tungkol sa aswang na gumagala sa buong compound ng kumpanya na nagdulot ng matinding takot sa aming mga namamasukan doon, na nung mga pagkakataon na ring iyon ay nagdadalang tao na ako sa aming panganay na anak dahil sa nagsasama na kami noon ni Randolph. At dumating na nga ang araw na itinigil na ang operasyon ng aming pabrika at napilitan ang may-ari na bayaran na lamang kami. Nanghihinayang man ako ay tinanggap ko na rin. Naisip kong paraan na rin marahil iyon para may iwas ako at ang aking anak sa kapamakang maaaring naghihintay sa amin. Pero tila pagsubok iyon para sa aming mag-asawa. Nagdesisyon kami mag-asawa na maghanap na lang ng panibagong mapapasukan. Ngunit naging mailap para sa amin na makahanap kaagad ng malilipatang trabaho. Nag-alala kami sapagkat unti-unti nang nauubos ang naitabi naming pera dahil sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Kaya iminungkahi sa akin ni Randolph na umuwi na lang daw kami sa kanila bago pa tuluyang maggalaw pati yung nakalaan para sa panganganak ko. Ilang beses ko rin pinag-isipan iyon, pero dahil sa tila wala naman ang ibang mapagpipilian, kung kaya pumayag na rin ako. Nang dumating kami sa kanila ay bukas palad naman akong tinanggap ng kanyang mga magulang at kapatid. Mayroon pa siya noong kapatid na kasalukuyang nag-aaral sa sekundarya at nakapisan pa sa kanyang mga magulang. Ito ay si Linda. Habang yung dalawa pa niyang mga kapatid ay may kanya-kanya na ring mga pamilya. Naisip kong mas mabuti na rin na doon ako sa kanila kumpara naman sa amin. Dahil sa di hamak na mas maunlad ang kanilang lalawigan. Sa amin ay sa bukid kami nakatira, habang kanila Randolph ay nasa kapatagan sila. Ngunit medyo malayo pa yung sa kanila doon sa bayan. Naisip kong mapapabuti naman ako kung doon ako sa kanila manganganak. Sumagi din sa isip ko na makakapagsimula kami ng panibago doon. Kaya lang ay may problema. Pagkat ng ikatlong gabi na namin doon ay may naramdaman akong parang may umaali-aligid sa kanilang bahay. Na pagkaminsan naman ay parang nasa tabi ko lang iyon, na hindi ako sigurado kung ano iyon. Pero tinatayuan talaga ako ng balahibo sa sobrang takot. Kaya minsan ay naisip ko pa rin na pagkapanganak ko ay babalik kami pareho at magtatrabaho na muli sa Maynila. Isang araw ay hindi ko na natiis pa. Kaya nagsabi ako sa nanay ni Randolph
tungkol sa mga nararamdaman ko. Hindi naman siya naglihim sa akin at kanyang sinabi na pinaniniwalaan pa rin umano sa kanilang lugar ang ukol sa aswang. Pagkat nangyayari pa rin umano ang mga ganong kababalagan sa kanila. At sinabi niyang kanya rin umanong nararamdaman iyon, na hindi na raw niya ipinagtataka dahil nga sa buntis raw ako. Kung kaya nga raw siya nagsusunog ng mga tuyong dahon kapag magtatakip silim na, at nagsusunog ng mga sirang tsinelas. Napatanong ako kung para saan naman yung mga sirang tsinelas na iyon. Sinabi niya sa akin na ayaw daw ng aswang ang amoy ng nasusunog na goma. Na doon ko naisip kung kaya pala lagi ako nakakaamoy ng sunog na goma tuwing hapon. Pero may pagtataka pa rin ako sa aking isipan kung bakit minsan ay parang nasa tabi ko lang iyon. Pero ang tungkol sa bagay na iyon ay hindi ko na naisangguni pa sa aking biyanang babae. Lumipas pa ang 2 gabi na nagpatuloy yung hindi magandang pakiramdam ko na iyon. Na pati ngayong kapatid ni Randolph ay nagkasakit na. Kung kaya hindi na ito nakapasok pa sa kanyang paaralan ng mga 3 araw na. Hanggang sa isang gabi na nagpapahinga na kami, ay bigla na lamang akong nagising mula sa pagkakatulog. Nang may maramdaman ako, at nang imulat ko ang aking mga mata, ay nakita ko yung kapatid ng asawa ko na nakaharap sa akin, na parang dadabaan ako, na nakabuwagag ang mga buhok nito at nagtatayuan. Nanlilisik rin ang kanyang mga mata, na animoy may namuong dugo doon, at matindi ang paglalaway nito. Kaya napasigaw ako ng ubod lakas dahil na rin sa sobrang takot. Anong mga oras na iyon ay hindi malinaw sa akin kung ano ang nangyayari dito. Mabilis namang nagising si Randolph at niyakap palayo ang kanyang kapatid. Maya-maya ay nariyan na rin ang aking mga biyanan. Nakita ko kaagad sa kanilang mga mukha ang pag-aalala nila para kay Linda. Pinagtulungan nila itong pigilan nang kanila nang mailayo ng tuluyan sa akin si Linda, ay dinala nila ito sa kabilang silid. Ilang sandali lang ay bumalik sa tabi ko si Randolph at may dala na itong isang basong tubig. At sinabi niya sa aking nahawaan umano ang kanyang kapatid. Nalaman niyang dumalo pala ito sa isang handaan kamakailan lang, at malamang ay doon niya nakuha iyon. Nang tanungin ko ang aking asawa kung ano na ang kanilang gagawin, ay sinabi niyang mayroon naman daw silang join na manggagamot at kanila umanong hihingin ang tulong nito. Napagaling naman po ang kapatid ni Randolph, pero tumagal ang gamutan. Ngunit hindi po doon natapos ang mga kababalagang naranasan ko. Napakiramdam ko tuloy noong mga panahon na iyon ay para bang may magnet ako sa katawan para sa mga aswang, na tila ba sinusundan nila ako. Kabuwanan ko na noon nang may bumisita sa amin 10 oras na iyon ng gabi. Kung kaya nagtaka pa nga ang mga biyanang ko, maging ang aking asawa kung sino iyon. Nang buksan niya ang pinto ay wala naman siyang nakitang naroon. Pero rinig namin pare-pareho
ang malakas na pagkatok noon sa pinto. Na nang isara na muli ng asawa ko ang pinto at bumalik sa aming silid, ay bigla na lang umuga ang halos kabuuan ng bahay. Kinabahan ako ng todo noon dahil iba talaga ang kutob ko, na sinabayan pa iyon ng tunog ng tila napakaraming ibon na sabay-sabay na lumipad mula sa puno. At nakarinig ako ng huni ng isang kwago. Pamilyar sa akin iyon dahil ganon sa probinsya namin. Pero ayon sa mga biyanang ko ay hindi raw kwago iyon. Nakita kong isiniguro nila ang pagkakasara ng mga pinto at bintana at pumasok na rin sila sa aming silid, pati na ang kapatid ng aking asawa na si Linda. Binantayan nila ako na naglagay pa nga sila ng mga asin sa mga pasamano ng bintana maging sa tabi ng pinto. At napatunayan kong totoo nga ang sinasabi ng aking mga biyanan na hindi kwago ang aking naririnig, pagkat nawala na bigla ang paghuni nito at napalitan na ng mahinang huni na iyon na umano ang huni ng aswang. Na nang pakiramdaman namin iyon ay tila nasa kabilang panig lamang ng dingding. Mabilis kaming sinenyasan at inanyayahan ng aking biyanang babae na manalangin. Agad kaming lumapit at sinimulan iyon. Habang isinasagawa namin iyon, ay naririnig kong tila mas nagiging mabangis ang aswang na nasa labas ng aming bahay. At pakiramdam ko ay nagpipilit na makapasok talaga ito, ngunit hindi niya lang magawa. Nang makatapos kami sa aming pananalangin, ay nagsalita ang biyanang kong lalaki na wala umano itong mapapala, pagkat kahit anong mangyari ay hindi sila makakapayag na maisagawa nito ang kanyang maitim na balak. Dagdag pa nito ay kanya siyang nakikilala at pupuntahan sa kanyang bahay kinabukasan upang ibisto sa mga taga roon ang kanyang tunay na pagkatao. Na matapos sabihin iyon ng tatay ni Randolph, ay nakarinig kami ng malakas na pag-atungal na nasundan ng mga yabag na papalayo. At muling nanumbalik ang gabi sa katahimikan nito. Bago sumikat ang araw, ay naramdaman kong sumakit na ang aking tiyan. Kung kaya sinundo nila ang tiyahin ni Randolph na isang kumadrona. At mabilis ko namang naipanganak ang aming panganay.